Madlang people, mabuhay. Marami pong mga Katoliko ang nagtatanong sa akin kung ano daw po yung masasabi ko pagdating dun sa sunod-sunod na eskandalo ng mga kaparian ng simbahan. No? Merong mga Katoliko, mga Catholic organizations, pinaparatangan ang mga kaparian. Ngayon, lumalabas naman yung mga sexual abuses ng mga pare. Ano daw po ba yung stand ko sa nangyayari ngayon sa mga eskandalo na kinasasangkutan ng mga kaparian? Bibigay ko sa inyo, ito ay personal ko po na opinion o views. Ano ba yung mga views ko sa nangyayari ngayon sa simbahang Katolika? Unang-una, pagdating kasi sa usaping kaparian, kung ako lang ang tatanungin, hindi ko ikinakahiya at hindi ako nadidismaya para talikuran ang Katoliko dahil lamang sa mga nagiging eskandalo ng mga pare, unang-una sa sexual abuses. Bakit? Pabor pa nga sa akin na mailantad yung ginagawang katiwalian ng mga kaparian para magkaroon ng awareness ang mga kaparian mismo na kapag sila ay lumabag sa batas ng isang pare o sa propesyon na kanilang kinuha, alam nila na mabababad sila sa kahihiyan. Ikalawa, bakit nga ba kumakalat ngayon ang mga eskandalo ng kaparian? Sapagkat ang simbahang Katolika ay hindi nagtotolerate ng kamalian. Ito ay inilalabas ng simbahang Katolika para malaman naming mga Katoliko na ang simbahan, mga kaanib na nasa simbahan ay hindi po perpekto. Ikatlo, bakit inilalabas to ng simbahang Katolika yung mga eskandalo na kinasasangkutan ng mga pare? Para malaman naming mga Katoliko na kailangan nilang ng panalangin. Na para magkaroon kami ng awareness na ipanalangin natin yung paring ito. Siya ngayon ay nasa critical na sitwasyon, kailangan niya ng panalangin natin. At ikaapat, para ipakita sa lahat ng mga sulpot na hindi banal na aso at santong kabayo ang simbahang Katolika. Kung ano ang totoo, yun ang dapat malaman ng mga tao. Hindi po basihan na porkit nagkakaroon po ng mga iskandalo ang mga kaparian, ito ay hindi na tunay na tatag ni Kristo. Hindi naman po kasi nakabase ang simbahang Katolika pagdating po sa nagagawang pagkakamali ng bawat tao. Ang simbahang Katolika, kami po ay nakabase sa aral. No? Hindi po perpekto ang mga kaanib ng Catholic Church. Kaming mga kaanib ng Catholic Church ay nakakagawa talaga ng pagkakamali. At tinitignan namin ang mga kaparian, bagamat hindi nila napagtatagumpayan yung ibang mga pare na manatiling pare dahil mga tao sila. At regarding naman sa sexual abuses, totoo po yan. Nangyayari po yan talaga sa totoong buhay. Pero hindi naman po tinotolerate ng simbahan na hayaan silang ganyan. Kaya nga po ang simbahang Katolika ay may ex-komunikado. May excommunicated. Nagtitiwalag po ang simbahang Katolika. Now, pagdating naman po sa nagagawang pang-aabuso ng mga pare, hindi po madalas pare ang may dahilan dito Actually, ang mga madalas na may problema pagdating sa gaytong usapin, yung mga kababaihan. No, may mga babae kasi na inaakit yung mga pare at dahil yung pare ay marupok, dahil sila ay tao, natutokso sila. No, kaya sa mga kababaihan dito na mga naglilingkod sa simbahan, kung alam ninyo na nagwagwapuhan kayo sa pare o nagkakaroon kayo ng feelings, isipin ninyo si Kristo pa din yan. Huwag tayo yung maging dahilan para yung paring yon ay magkasala. Bagkos tayo yung maging daan dun sa pare para mas lalo siyang maging matatag. Ngayon, pare laban sa mga kaanib ng Katoliko, katulad ng CFD organizations lumalaban sa mga kaparian. Wala po akong nakikitang mali sa mga nangyayari pagdating sa pagtatalo-talo sa mga doktrina. Dahil ito po mismo ay nangyayari sa panahon pa ng mga sinaunang Kristiyano nung wala pang Biblia. Lingid po sa inyong kaalaman, nung na-compiled ni Saint Jerome, which is a Catholic priest, ang Bible, nung na-translate ni Saint Jerome ang Bible, nagkaroon ng pagtatalo-talo ang mga konseho. May mga early Christians na hindi pumabor sa translations ni Saint Jerome at ito ay pinagdebatihan ng iba't ibang mga councils. Kaya nga po nung nabuo ang Bible, hindi yan basta-basta binuo na dahil gusto lang ng Catholic Church. Yan ay mabusisi na pinag-isipan at pinag-aralan ng mga dalubhasang sinaunang Kristiyano. Kaya
ang Biblia ng Catholic Church, yan ay concise, yan ay accurate. No? Yan ang Bible na lehitimo kasi kami ang bumuo niyan. So, sa nangyayari sa mga CFD org, nagkakaroon ng pagtatalo-talo sila sa mga kaparian, nangyayari po yan sa mga sinauna pang panahon. Siguro nagkakaroon lang ako ng pagkadismaya kasi hindi naman siya dapat talaga ipinapublic kasi hindi naman lahat ng Katoliko ay malalim ang pagkakaunawa pagdating sa aral. So regarding sa mga iskandalo ng mga kaparian, yan ay inilalantad ng simbahang Katolika para ipamukha at ipakita sa lahat ng tao na kapag ikaw ay nagkasala at nagkaroon ka bilang pare, nagkaroon ka ng paglabag, no, sa propesyon na kinuha mo, dapat kang managot. Hindi lang sa mata ng Diyos, hindi lang sa simbahan, kundi sa batas ng tao. At yung issue ninyo na nagbayad ang Vatican ng 1 billion sa mga pangmomolestya ng mga pare, totoo po yun. Dahil ang mga pari po, wala naman silang trabaho eh. Saan sila kukuha ng pangpiyansa? Saan sila kukuha ng mga abogado para ipaglaban ang kanilang sarili? Kasi hindi naman po lahat ng mga pare na naakusahan na ng molestya ay napatunayang guilty. May mga pare na naakusahan at inakusahan dahil sa inggit, dahil sa galit. Hindi po lahat ng pare ay masasama. Pero ganun pa man, lagi nating titignan ang mga kaparian bilang isang normal na tao. Nararamdaman lang naman natin ang authority ng isang pare kapag nasa misa. Pero pagtapos ng misa, sila ay nagiging ordinaryong tao na lang. No, siguro yung iba masyadong panatiko sa mga pare at may mga ibang kaparian din naman na feeling nila celebrity sila, pero tatandaan po natin, ang pare ay nararamdaman natin ang kanilang authority pag nagmimisa yan. Kasi siya na ang humahalili kay Christ. Bakit nga ba puro pare ang kapag eskandalo ng kaparian yan yung mas maugong? Kasi po, kalimitan po sa mga sekta, tinatago nila yung baho nila. Kalimitan sa mga sekta, no, hindi nila nilalantad yung mga kasiraan nila, yung mga kabulukan nila. Kaya nga ang description ko sa kanila, para silang puntod. Maganda sa labas pero bulok sa loob. Hindi katulad sa Catholic Church, hindi man maganda ang imahe ng mga protestante pagdating sa kaparian, pero kung aaralin ninyo ang loob mismo ng simbahang Katolika, hindi nyo yan pwedeng magiba. Bakit? Meron kaming tradisyon. Meron kaming magisterium. Meron kaming sariling Biblia na kinumpel. Kami bumuo ng Biblia, Catholic Church. Meron kaming early Christians. Meron kaming history. Meron kaming standard references na ilalatag. Kaya naming i-connect ang si Pope Francis pang 266 Pope up to Saint Peter hanggang kay Kristo. Kaya namin yan i-line up. Hindi katulad ng mga protestante, ang inyong mga kinaanibang pekeng sekta, hihinto lang dun sa founder ninyo. Pag sinabing founder, siya yung nagtatag. Sino nagtatag? Yung mga founder ninyong tao at hindi si Kristo. Dahil kung si Kristo ang nagtatag ng protestante, sana ang protestante tinawag na religion. Tandaan po natin, hindi religion ang protestante. Dahil ang ama ng protestante na si Martin Luther ay dating pari ng Katoliko. Kung hindi pa naging pari ng Katoliko si Martin Luther, wala pong protestante. Nagkakaliwanagan po sana tayo dito. Ngayon, ang mga eskandalo ng mga kaparian na kinasasangkutan ngayon ay pagpapakita lamang na sila ay tao. Na maging ang mga kaparian ay nagkakasala. No, nagkakasala ang mga pare at ang mga pare ay nagkukumpisal din yan sa mga obispo. Nagko-confess yan sa mga bishops. Ang pagtingin namin sa mga pare ay may mataas kaming paggalang sa kanila. Kasi ang unang-una, ang pinag-aralan ng mga kaparian ay hindi po 3 taon o 3 buwan kagaya ng mga pastor ninyo. Ang mga pastor ninyo nag-aral lang ng isang taon o 8 months, pastor ka na. Unlike sa mga pari kasi, gumugugol yan ng halos 12 taon para maging ganap na pari ka. At ang pag-aaral at ang pagkuha ng bukasyon ng pagpapare ay hindi po yan suportado ng simbahan, sarili nilang bulsa yan. Kaya mataas ang paghanga at paggalang namin sa mga kaparian dahil sa hirap ng kanilang pinag-aralan. Pero ganun pa man, kaming mga Katoliko,
pag tumitingin kami sa pare, ang tingin pa rin naman namin sa kanila ay isang normal at ordinaryong tao. Hindi lang naman pare ang nasasangkot sa iskandalo, maging ang mga pastor at ministro ay may mga iskandalo. Hindi po ba? Kung papansinin ninyo, pagdating sa larangan ng paglalatag ng aral, bakit kalimitan sa mga protestante nakadami account? Ako bilang isang Katoliko, naglalatag ako, lantad ang mukha ko. Lantad, nakikita nyo ang itsura ko. Pero tignan po ninyo ang mga protestante na nambabasyakin at nagbabanta sa buhay ko, nakadami account. Bakit? Kung kayo ang tunay at wala kayong tinatago, bakit hindi nyo ilantad ang mga pagmumukha ninyo? Ilantad nyo. Bakit? Kasi sa maraming dahilan. Unang-una, kaya hindi nyo mailantad ang mga pagmumukha nyo kasi wala kayong authority magturo at mangaral sa kinaaniban ninyo. Ikalawa, nilalabag nyo yung batas ng sekta na kinaaniban ninyo, kaya kayo nagtatago. Kasi kung wala kang nilalabag na batas o pamantayan na kinaaniban mong sekta, bakit ka magtatago? Ikatlo, para hindi kayo mabuko. Sa mga mahilig magbanta dyan, para hindi kayo mabuko. Siyempre, meron bang papatay na nakalantad ang muka? Siyempre, magdadami account kayo. Hindi ba? Paano nyo magagawa yung masasamang balak ninyo kung nakalantad ang identity ninyo? Unlike sa aming mga Katoliko, hindi kami nakadami account. We are actually confident na maglatag ng mga doctrines ng Catholic Church. And usually, sa mga nakadami account, ganito kasi ang strategy nyo. Kapag kayo ay nabutatan ng isang Katoliko, gagamit kayo ng isa pang dami. Actually, yung mga dami account na nagkalat sa social media, usually, isang tao lang yan. Isang tao, may 10 dami account, naka-experience ako niyan. Naka-experience ako na isang dami account, 5 ang kausap ko na account na lahat dami, isang tao lang pala. May taga-bully, bukod sa may taga-bully, may naglalatag ng aral nila, tapos yung isa naman dinidistract ka, hanggang sa malito ang isang Katoliko. Kaya, para sa akin, no, huwag kayong magmalinis na ang tinitignan nyo lang ang aming kaparian. At least, ang mga kaparian namin ay pinag-uusapan sa buong mundo. Ay yung pastor na Pilipino rito, sa buong mundo ba pinag-uusapan kayo? Yung mga ministro dito sa Pilipinas na tinatag, pinag-uusapan kayo ng buong mundo? Yung mga kinasangkutan katulad ng pagnanakaw ng pabo, pinag-usapan ba kayo sa buong mundo? Hindi. Saan lang kayo pinag-uusapan dito sa Pilipinas? Kasi hindi naman kayo kilala. At hindi kayo kinikilala sa buong mundo na dalubhasa pagdating sa banal na kasulatan. Hindi kayo malaking threat. Hindi katulad sa Catholic Church, dahil kinikilala kami na religion, hindi lang protestante ang pinag-uusapan ng mga kaparian. Iba't ibang religion, nandiyan ang Buddhist, Judaism, Hinduism, Islam. Na ito pala, ito nangyayari sa mga pari sa Katoliko. Bakit? Because Catholic Church was recognized as a religion. And if you are recognized as a religion, nire-recognize ka ng buong mundo. Kaya ganon kalakas ang impact sa bawat tao kapag nagkakaroon ng iskandalo ang mga kaparian. Pero kaming mga Katoliko at yung mga matitibay at matatatag na Katoliko, hindi kami may tililing na dahil nakakita kami ng kahinaan ng isang pare, aalis na kami sa simbahang Katoliko. No. The definition of a true church was actually based on the doctrines, was actually based on the history, was actually based on the traditions, was actually based on the magisterium. No? Hindi wala sa katuruan ng aming simbahan na kapag ang pari nagkasala, hindi na kami true church. Hindi. Ang bawat isang mga Katoliko, kapag nasa punto sila ng kahinaan, nasa punto sila ng pagkaligaw, ipinagdadasal yan ng mga kapanalig namin. Ganon talaga kasi tao. Pag tao ka, mahina ka, marupok ka. At tanggap naming mga Katoliko yun. At hindi rin naman lahat ng Katolikong kaanid ng simbahan ay banal at matuwid. Tanggap din po namin yun. Kasi nga po, normal kaming tao. Ang taong hindi normal, nagsasabi na sila ay walang kasalanan. Ang taong hindi normal mag-isip ay nagsasabing diretso sila sa langit. Dahil kaming mga Katoliko ay may kababaang loob, tinatanggap namin na kami ay makasalanan at ito yung nagiging daan kung bakit araw-araw kaming humihingi ng tawad sa Diyos na Panginoon, patawarin mo kami. Hindi kami karapat-dapat, hindi kami karapat-dapat sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Diyan pa lang sa binibigkas ng misa, nagpapakababa na kaming mga tao dahil nagkakasala kami. Kaya Panginoon, patawarin niyo po kami at ipinapanalangin naming mga Katoliko ang aming mga kaparian, ang mismong aming simbahan. Remember guys,
12 apostles, may isang nagtraidor. Apostol na mismo ni Kristo. Kaya kahit kami ang true church, may mga Judas pa din dyan. Dahil yan ay nangyayari sa totoong buhay.